أيوة نعم جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Monday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Ustad Amin Pindatun Kandulit. At bago po natin bilang pangbungad ng ating muhadara ngayong gabi, ay aking pong sisimulan sa pagbabasa ng Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating puso. Muli, aking pong pinapakilala ngayong gabi ang ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindatun Kandulit. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah, inaano ko lang kung narinig ko ba para pumayos natin kaagad. نعم يا شيخ واضح جدا. Kung narinig, inshallah. نعم يا شيخ واضح. Okay, Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala. Narinig po ba kahit medyo may pagkalayo? نعم يا شيخ سمعت جدا. Mashallah. Narinig naman. Alhamdulillah. Barakallahu fiqh ya Ustaz Saidalik. Inshallah. نعم لا بأس يا شيخ. So ngayon, dito tayo sa usapin kung paano ang pagsasabuhay sa kaalaman. Tama? Kasi medyo malilito ako kasi sa dami ng mga 4 na lecture ngayon, hanggang 11 ako mag-lecture. So, Bismillahirrahmanirrahim. Al-adab ma'al-ain. So, ito po yung sinasabing al-adab ma'al-ain. Ang ugali kasama ang kaalaman.
Sa iyo po ito yung mga tinatalakay natin na mahalaga sa oras na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma'in wa man tamassaka bi sunnati ila yawmiddin wa ba'd. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi bi jalalik wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngayon, ako ay nagpapasalamat sa Allah. Pinupuri ko ang Allah, dinadakila ko ang Allah, linuluwalhati ko ang Allah. Ako ay humingi ng kapatawaran sa Kanya. Ako ay nagpapakupkop mula sa kasama ng sa ating sarili at kasama ng ating magawain. Tunay ang Allah SWT. Sino man ang Kanyang gagabayan sa tamang landas, walang makakapagpalingaw sa Kanya. At sino man ang tahong ayaan ng Allah sa maling daan dahil ayaw tanggapin ang katotohanan, walang makakapagpagabay sa Kanya. Alhamdulillah, nalaman natin ito. So mga minamahal namin, mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, sa mabiyayang oras at mabiyayang panahon na kung saan isa sa muling pagtutong natin sapagkat mayroong mga panahon na nagpahinga tayo dahil sa mga panahon na kung saan dami mga trabaho na dapat natin tapusin. So ngayon, inshallah ay tayo mag-umpisa doon. Bago yon ay papasalamat muna sa mga nag-organize dito na kung saan malaking biyaya na tinulungan tayo sa pagbabahagi ng kaalaman. Kung tutuusin, nagpapahinga ang mga ulama na kung saan sila ay nasa kwarto nila, sila nasa lugar nila, na bubuklat o nabubuksan ng kaalaman nila dahil sa inyong mga pinagagawa na kayo ay umahanap ng mga lecturer at nakakakuha sila dito ng kaalaman at naibabahagi sa marami at nagsisilbi ang mga karamihan. So biyaya ito ng Allah SWT na ito ay ating napagsilbihang gawain. So ngayon mga kapatid sa pananampalataya, una, sabi ng ating mga ulama, at ta'addud ma'al ilm. Sabihin, al-adab ma'al ilm. Ang asal kasama ang kaalaman. Ayan. So, meron pong mga uri ng mga dapat nating malaman, al-adab ma'al waliday, adab ma'al jiran, adab ma'al aba. So, ito yung mga alituntunin, mga asal. Pero, ang tatalakay natin ito, al-adab ma'al ilm. Ang ugali kasama ang kaalaman. So, paano ba natin i-handle ang kaalaman? Paano natin ito kokontrolin sa ating sarili? So, sabi natin mga alama, nagka-research dito sa panimula ng taong may kaalaman, ang pinakauna dito, dapat siya ay dalisay. Paglilinis ng layunin. Sabi dito, ikhlasun niyah. Paglilinis ng kanyang layunin. Yan. Ang tao na may kaalaman at wala sa kanya yung dalisay sa kaalaman, tunay na ito ay hindi sa kanya magsisilbi sapagkat pinsala at dahilan pa ito ng kanyang ikakapasok sa api ng impyerno. Bakit? Kapag ang isang tao na wala sa kanya yung sinasabing dalisay, tapos may kaalaman, iba't uring papasok sa kanyang kaisipan patungo sa kanyang kinawang kaalaman. Una, gagawin niyang business. Pangalawa, ipamimera na ito eh. Pangatlo, gagawin niya ito na panghakot sa mga tao. At ang pangatlo, gagawin niya itong pagkipagtalo lamang sa mga tao. At ang panglima, gagawin niya itong panghuhos sa mga followers. At ang pang sunod-sunod dito ay marami pang uri na dahilan kapag ang isang tao ay hindi siya dalisay sa pagkuha niya ng kaalaman. Yan. So dito po sa sinabi ng ating mga alama kung bakit inumpisa dito ang ikhlas. Yan. Bakit inumpisa dito ang dalisay? Kapag ang isang taong may kaalaman, kung di siya dalisay, sabi natin mga alama, ito yon. Dalil. Binanggit ni Mang Abu Dawud na ito, nagkay sa ating mga ulama, ang hadith na ito ay may pagkatibay, authentic siya. Sabi ng propeta, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamati, rawahu Abu Dawud. Sinabi ng propeta, sino man ang taong nagsasaliksik ng kaalaman na kung saan ang kanyang pagsasaliksik sa kaalaman, ito ay hindi para sa Allah. Yan. Sabihin, hindi para sa Allah. La yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minan dunya. Hindi siya nagsasaliksik ng kaalaman, liban lamang makamit kung ano man ang palamuti dito sa mundo. Okay, nag-aral lang siya, dito sa, di natin inaano yung pagiging
pagiging, alam mo, nag-hajj, yung mga nakapag-hajj dito, yung mga nasa Saudi, okay, mag-aral ako para ako maging sheikh. Kasi kapag mag-hajj, marami akong makukuha pera dyan, marami tayong hajj, gagawin kong business. So, nalaman lang niya, dahil doon, ginawa ng business, yung ano, hindi na ginawang itinuro, hindi siya gagawa ng gano'n, liba lamang na dapat siya ay mabigyan. So, ito ay isa sa mga pinagbabawal, na kung saan gagawing business yung bagay na ito, na kung saan ginagawa ng karamihan, mga kamag-anak natin, lalo sa Cotabato, mga Cotabato, mga kamag-anak natin, ginagawa nila na inuuna yung layunin sa pag-aaral ng ganito at hindi na inaaral ng ibang kaalaman. Hindi na sila nag-aaral ng fiqh zaka, fiqh sala, fiqh jihad. Ang inaaral lang yung fiqh hajj. Bakit? Yun ang layunin para kasama sa mga tao. Kung tatanungin sa ibang mga kaalaman, hindi niya alam. Bakit? Ang inaaral lang yung isang fiqh. So ito ay para lamang ito sa makamundong bagay. Tanong nabanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal janna yawm al-qiyamah. Hindi niya maaamoy ang paraiso pagdating sa kabilang buhay. Meron pang nabanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon natin ngayon. Siguro marahil may mga tao sa panahon na ito na mahahalata natin na para bagang hindi na siya maalam. Parang tingin mo, dai siya, nagdadaawa siya, pero para sa tingin natin, parang hindi na siya maalam Kasi yung tono ng salita, tono ng forma na lumalabas sa kanyang bibig, parang hindi na ustad, parang hindi na siya maalam. Parang siya ay ordinarong tao lamang na yung mga tao na nasa gilid ng daan, na nag-istorya na puro kasinungalingan at puro kabalastugan at kalapastangan at mga kabuktutan at kaligawan lamang ang kanilang mga pinagbabanggit. So yan, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allahu nara. So sa malapit itong kahulugan, sino man ang nag-aaral ng kaalaman, ang layunin niya dito ay upang makipagtalo sa mga ulama. Habang umupo siya, nakikinig sa mga nagtuturo, okay ko na itong banggitin maya-maya, itong khilaf na ito Okay na ito. Yung nagsasalita ng mga khilaf na usapin, okay, pwede ko na siyang banggain. So yan ang intensyon na makadelikado. Aw liyumari bi supaha, o di kaya gusto niya makipagtalo sa mangmang. Pati yung mga mangmang, pinapatulan niya. Bakit? May alam ako sa luga, may alam ako sa Quran, may alam ako sa prophet, may kaalaman ako hingi sa kaalaman sa batas ng Islam. Ipinapakita niya sa isang mga kasamahan na mayroon na siyang pinag-aralan. Aw liyasifa wujuhan nas, o di kaya gusto niya yung pansin ng tao. Lingon ng wujuhan nas, nito ko dito, yung mga followers. Natatakot siya na kahit mali na yung turo niya, importante yung mga followers nandiyan ang bunga nito, adakhalahullahu nara. Ipapasok siya ng Allah sa apoy ng impyerno. So dito, itong tatlong bagay na ito ay sa ulado. Sino man ang mag-aaral para lamang makipagtalo sa mga ulama. Mawala siya ng respeto, walang halaga sa kanyang mga ulama. Although ang mga ulama na kung saan nahalata niya may pagkakamali, kung ito ay nasa usaping siyak, bigyan ng adab, bigyan ng aral, bigyan ng respeto. Hindi pwede na ipakita na walang aral, na para bang walang ustad na nakaharap na unang panahon. Hindi pwede yun. Sapagkat ang binanggit ng propeta, sino man ang mag-aaral upang makipagtalo sa mga ulama, yon, upang ipaalam sa mga ulama na ulama rin siya. Upang ipaalam sa mga ulama na may kaalaman din siya. Hindi lang ikaw nag-aral. Kung upo ka na madrasa, umupo rin ako na madrasa. Yan ang kailang mga paninindigan Itong taong to, ito ang intensyon niya, tunay na ang susi ng impyerno lamang ang kanyang kinukuha. Hindi ang susi ng paraiso. Aw liyumari bihi sufaha, o di kaya nakikipagtalo sa mga mangmang. Makita mo sa social media, pati mga mangmang pinapatulan. Itong taong to, kinukuha niya ang susi ng impyerno. Aw liyasrifa wujuhan nas, o di kaya gusto niya kukunin ng mga tao. Gusto lang niyang magsalita upang kunin ang kinin ng mga pandinig ng mga tao. So ito yung mga tao na takot sila mawala ng followers. Ayaw nila magsalita ng totoo. Bakit? Baka mawalang followers niya, tagapakinig niya. So ito yung mga delikadong paninindigan ng mga tao Itong taong to, ayaw niyang sabihin ng katotohanan, baka lalayo ang kanyang mga followers, baka lalayo ang mga tao na kung saan ito ay kanyang kinagugustuhan, baka lalayo yung mga followers na kung saan ito ay mga mangmang din. Itong taong to, hindi siya nag-aral para makapasok sa paraiso. Nag-aral lang para makapasok sa pinangyayari. So naway magabayan tayo, Allah SWT sa ganitong mga ugali na kung saan napakadumi.
na dinadala ng isang tao na napakapangit. Yan. Sabi ng propeta, man ta'allam mal'im. Liubahi bihil ulama. Sino man na mag-aral ng kaalaman para lang sumali, makisawsaw sa mga usapin ng mga ulama, hindi naman ito level, hindi naman ito kayang panghawakan. Wala naman sa kaniyang sapat na kaalaman upang may kahalubilo dito. Alam na yung salita ng Allah, wala takifu ba laisa laka bihi ilm. Huwag mong panghawakan ng kaalaman ako sa wala kang nababatid hingil dito. So yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Aulim na rin supaha. Okay. Mga mangmang, mga tao lang kaalaman, yun ang gusto niya eh. Ayaw niya makipag-usap. So tingnan ninyo, may mga tao na naglalaganap sa kapaligiran, umiikot sila. Minsan, yung mga kasama natin dito, siguro mahalata niya pupunta ng street, pumalabas ng masjid after ng Maghrib, lumalabas umiikot. Anong hinahanap nila? Ang mga tao wala ring kaalaman. At yun ay kinukuha nila at ipinapakita nila yung kanilang mga kaligawan doon na kung saan ipinapapasok sa masjid yung walang ligo sa junub. Ipinapapasok sa masjid na ito ay ipinapahayag na ito ay tama. So ito yung mga delikado na kung saan nag-aral lamang na kung saan kaunting kaalaman. Alam niyo ba si Imam Malik radhiyallahu ta'ala, naganap sa naunang panahon sa panahon niya, sabi ng isang lalaki dumating, "Ya Imam, hindi ba ang Kaaba ito ay lugar na kung saan iniikutan ng mga tao?" Sabi ni Imam Malik, "Oo, tama, bala, tama." Hindi ba pwedeng gawin na lang natin yung masjid na propeta umikot dito? Kasi mas mahalaga ang Madina kaysa Makkah. Bakit? Ang propeta dito siya mismo tumagal at dito siya namatay. Diyan pa yung libing ng propeta. Hindi ba pwedeng gayain na lang natin mga tao sa Kaaba na umikot na lang sa Madina? Ala, si Imam Malik, namula ang kanyang mukha, sabi niya, umalis ka dito. Inni akhsha alaik. Natatakot ako. Antukadib Allah wa rasulah. Natatakot ako na baka pag sinungalingin mo ang Allah at ang propeta. Yan. Umalis ang lalaking to, ayon na si Imam Malik, tumakbo. Umalis. Pagkaraan dumating ang wakto, pumunta siya ng masjid, walang paalam, siya nag-adan. Kabla ay yu'adhin yatanahna. Ibig sabihin doon sa kwento, yatanahna. Ibig sabihin ng nag-adan, bago siya mag-adan, yatanahna yung yung nagsasalita bago parang inaano ba yung klema. So sabi ni Imam Malik, alisin nyo, ilahin, ilabas sa masjid. Walang nararamdaman yan, bagkus may binabasang lihim dyan. Meron siyang binabanggit na lihim na ito ay wala sa sunod ng propeta. Hilain, ilabas sa masjid. Ganyan pangalaga ni Imam Malik ang kaalamang lumalaganap na kamalian. Ibig sabihin, ayaw na lumaganap sa Madina. So ito sa panahon natin, mga kapatid, sa pananampalataya. Sinabihan ni Imam Malik ang lalaking to, sabi niya, "Ba't ka pa nandito sa masjid?" Sabi niya, "Gusto kong umupo pansamantala sa masjid, uwi ako ng lugar at magdadawa ako." Sabi ni Imam Malik, "Magdadawa ka sa iyong lugar, saglit lang na pag-upo dito sa Madina?" Sabi niya, "Oo, sapagkat ang kaalamang ay napakadalitong kunin. Innal ilma khafif," sabi niya. Ang kaalaman ay magaan lang to. Sabi ni Imam Malik, "La taqul al-ilm khafifun. Walakin na qala Allah subhanahu wa ta'ala, bal qul qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila." Tunay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung salita na ang kaalaman di siya magaan. Bagkus ang kaalaman ay napakabigat. Muhammad, ipapaabot namin sa iyo, ipagkakalob namin sa iyo ang kaalamang napakabigat. So, ibig sabihin ng kaalaman na ito, mga kapatid, hindi pwedeng ilagay ng Allah sa isang tao na kung saan walang adab, walang respeto, walang pagsusuri sa kanyang kaisipan. So, yan. So, ito, mga kapatid, sa pananampalataya, kahit ano yung pagkakamali ng mga tao, kahit pagkakamali ng mga ulama, basta hindi sa usaping kitab sa akida, magbigay tayo ng respeto. Magbigay tayo ng halaga. So yan. Pero kapag akida, na ito sinira niya ang pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit tinatawanan pa ito, kahit ininsulto pa ito, kahit nilalait ito, sabi natin mga ulama, dito magkakasala. Sapagkat ito ay sumira sa kanyang relihiyon. So, pero kapag usapin fiqh, mga kapatid, sa pananampalataya, manatili tayo doon sa pagrespeto. Manatili tayo doon sa pagpapalaga sa isang tao, lalo na kung dinidipensaan ang mga taong dumidepensa sa akida. So yan. Ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilm. Mag-aral muna kayo ng adab. Sa lahat sa atin, mag-aral mo ng adab bago kumuha ng kaalaman. Bago mo na magsaulad ng hadith, bago na magsaulad ng Quran, bago mo na magsaulad ng kahit anong kaalaman sa Islam, ilagay mo ng adab sa isipan. Ilagay mo na sa utak ang kaisipan. Sapagkat kapag di mailagay ang adab asa sa kaisipan, yung kaalamang dinadala lamang
tunay na ito ay maaaring makakapay ko sa kanya. Tandaan natin, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ano nauna sa kanya? Kaalaman o adab? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ibinuhos ng Allah muna sa kanya ang adab, asal, pagkaraan. Saka pa siya naging propeta, saka pa siya naging maalam. Dumating sa ika-40 years ng propeta, ang haba, ang tagal pa. Ibig sabihin, ang apat na madhab, sila ay merong kaulahat na bago daw sila nag-aral ng kaalaman, nag-aral muna sila sa mga masyayakh ng adab. So yan, sabihin, kasi bakit? Kapag idiretso yung kaalaman sa isang tao na walang adab, maring ito ay makakapisala sa kanya. So ito yon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man na mag-aral ng kaalaman upang ang mga ulama ay kalabanin, insultuhin, magpakita ng walang respeto, pagpapakita ng walang adab, o di kaya gusto lamang niyang makipagtalo sa mga mangmang, o di kaya gusto niya ang mga followers, aw yasrifa wujuhan nas ilay, o gusto niya ng mga viewers, mga followers, mga tagapakinig. So itong mga taong to, nag-aral lamang hindi para sa paraiso, nag-aral lang para sa ipasok sa impyerno. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, adakhalahullahu an-nara. So yan pong adab, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi lang po ang pagsasaliksik ng kaalaman lamang, pagsaulad ng hadith, magaling sa pagsasaulado, dapat kunin yung adab sapagkat ito napakahalaga sa atin sa pananampalataya. So, sunod po mga kapatid sa pananampalataya. Sabi dito, ihtiramu syekh. Sabi dyan, ang kaalaman dapat nagdadala ng pagrespeto sa syekh. Paggalang sa guro. Ayan. Dapat igalang at pakinggan ang guro, huwag siyang pinapangunaan sa pagsagot o pagtuturo. Alam niyo ba kung saan nanggaling ang Mu'tazila? Akida ng Mu'tazila. Nanggaling ang mga Mu'tazila mula sa estudyante ni Al-Hasan Al-Basri. Anong dahilan? Dumating ang lalaki, nagtatanong, itong tanong na ito ay natin may detalye kung anong mahaba nitong pag-usap. Nagtatanong, ya Sheikh, mayroon akong tanong. Dumating, tumayang isang lalaki na ito, estudyante ni Al-Hasan Al-Basri. Sabi niya, akong sasagot, ala, walang respeto. Ang sabi natin mga lamang pangalan nito ay si Wasil bin Ata. Yan, si Wasil bin Ata. Akong sasagot, sinabi yan ni Al-Hasan Al-Basri, mali yan, di yan tama. So, dun na siya nakaramdam, hanggang sa kinabukasan, umalis na siya, sumimparit na siya ng upuan sa loob ng masjid, hanggang sa sinabi Al-Hasan Al-Basri, i'tazala na Wasil. Sumiparit na sa atin si Wasil. Wad bin Ata. So, doon nagsimula ang Mu'tazila. So, doon nagsimula Mu'tazila. Tinawag silang Mu'tazila. Nagsiparit sa panahon ni Al-Hasan Al-Basri. Anong dahilan? Dahil lang sa kawalang respeto sa Sheikh. Dahil lang sa kawalang respeto sa isang maalam. Dahil lang sa kawalang respeto sa ustad. Kapag walang respeto ang sa kanyang ustad, ang ipaparusa ng Allah dito sa kanya ay liligawin ng Allah ang kanyang kaalaman. Kasi si Wasil bin Ata, hindi lang kaalaman naligaw, pati akida. Mu'tazila siya. Siya ay naniniwala na hindi pa nalikha ang paraiso, hindi pa nalikha ang impyerno. So ito ay matindi na paniniwala. So dito tayo sa usapin naman sa pangatlo na kung saan dalil naman pala na irespeto ang mga ulama. Si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sabi niya, min haqqil alimi alayka an tusallima ala al-qawmi wa takhussuka bis-salam wa tajlisa bayna yadayhi wa la tushir bi yadik wa la taghmiz bi 'ainayk wa la taqul qala fulan khilafan li qawlihi. Yan, sabi dito, sa kahulugan, kasama sa karapatan ng isang maalam sa iyo ay ang sinasalam mo siya na special ang kanyang pangalan. Halimbawa, dumating ka sa masjid o madrasa, Assalamualaikum ya Sheikh. Binanggit mo yung pangalan. Isa yun sa pagrespeto na kung saan napakahalaga. Dumating ka sa pagtuturo niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustad. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sheikh. Kasama yan. Sabi ni Ali bin Abi Talib yan mismo. Special mo yung kanyang pangalan o ang kanyang tungkulin bilang Sheikh, isang mudir. Assalamualaikum ya mudir. Assalamualaikum ya Ustad. Assalamualaikum ya Sheikh. Yan ay pagrespeto. Wa tajlisu bayna yadayhi. At kapag upo ka, doon ka mismo sa kanyang harapan. Hindi yung pagdating mo, doon ka sa likod at di ka nakaharap habang nakikinig ka. Wala tushir biyadik. At ingatan mo na ikaw ay magturo ng daliri mo sa kanyang mukha. Ingatan mo yan. Wala tagmis bi'aynaik. At kapag ikaw ay nagtuturo, kapag ikaw ay nakikinig, huwag mong gawin yung mata mo na parang galit sa kanyang mukha. Dapat abang ikaw ay nakikinig sa kanya, ang iyong mukha ay itong mukha ay maaliwalas, maayos.
Yung mukha mo ba na maayos siya? Hindi yung parang kang nagagalit na parang ayaw itong turo na ito. So hindi, kahit na tingin mo yung kaalaman na nasa harapan, ay tingin mo dun ay nakuha mo na, magpakita ka na hindi mo pa ito nakuha ang kaalaman na ito. Yan ang pahayag ng propeta sallallahu alaihi sa pahayag ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Sabi niya, wala takul kala fulano ni khilafi qawlihi, at iwasan mo, ito na yon, ha. Iwasan mo na habang ikaw ay nakikinig, ikukumpara mo yung salita ng ustad na rinig mo doon sa ustad na pinakikinggan mo sa harapan. Ingatan mo yan. Dahil iyan po ay isa sa uri ng napakadelikado na ugali ng estudyante. At yan din naman kinakatakutan ng mga guro, ay ang sasabihin ang salita ng ibang sheikh, tapos sasabihin sa kanya na ustad, magkaiba kayo ng opinion kay ano. Alam niyo, mga ustad na ganyan, kinikilabutan sa mga ganyan mga pananaw. Bakit? Malay mo, magkaiba sila ng pananaw, nauna na yung dalil na hadith, nauna lang yung dalil na hadith, kay dalil na ayat. So, malay mo, magkaiba ng paraan. So, ito sa isa sa mga ugali na hindi mainam. Isa sa mga nakitaan ng mga estudyante ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ay si Ibn Qudamah. Si Ibn Qudamah. Hindi siya kumukumpara. Hindi siya kumukumpara. Napakaganda ng kanyang pamamaraan sa kanyang sheikh. So, sa sobrang pagrespeto niya, dati siyang kumukuha ng kaalaman sa tasawuf, sufi. Pagkaraan nung naging ustad, siya kung sa Ibn Taymiyyah, naging madhab niya si Ahmad bin Hanbal. Bakit? Sa sobrang pagrespeto, binayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So itong salita ni Ali bin Abi Talib, ito ay nakita mula sa kitab na kitab ni Abdul Barr. Ganito. Alam natin, sheikh na ay mali. Alam natin ang ustad ay mali. Alam natin na ang ustad na yon ay hindi tamang kaniyang katuruan hingil sa usapin na yon. Pero manatili ang respeto. Hindi ang walang pinag-aralan. Parang walang pinag-aralan. Parang adik na nasa kapaligiran ako makipag-usap at parang walang pinag-aralan. Parang nasa mga taong tambay lamang na walang pag-aaral sa madrasa. Parang nasa kapaligiran lamang na nasa mga pagmumuraan ng gawain nila sa kapaligiran. Hindi tayo ganun mga kapatid sa pananampalataya. So yan. Ang pangatlo po mga kapatid, at tawabo. Pagpapakumbaba. Yan. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, dalawang bagay di makakakuha ng kaalaman. Una, ang tao na hindi magtatanong. So tama nga ba naman? Paano ka makakuha ng kaalaman kung nag-aaral ka, di mo naunawaan, tapos di ka magtatanong? Pangalawa na hindi makakakuha, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang taong mapagmalaki. So dito, bibigyan kayo ng halimbawa. May baso na puno ng tubig. Puno ng tubig ang baso na ito, halimbawa. Puno ng baso ang tubig na ito. Lalagyan mo ng tubig, malalagyan pa ba o hindi? So hindi. Bakit? May laman na eh. So ganyan ang pag-aaral. Pag nakaupo ka, isipin mo wala ka pang kaalaman. Hindi yung nakaupo ka, isipin mo na parang kaalaman na yun ay nandun na sa utak mo. Bakit? Hindi papasok. Isipin mo wala ka mo ng kaalaman. Yun ay uri ng pagpapakumbaba. At ito, sinabi ng Allah SWT, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Isa sa mga ugali ng isang alipin ng Allah SWT, mu'min. Kapag naglalakad sa kalupaan, sila ay nagpapakumbaba. So nabanggit, idha khatamahumul jahilun qalu salama. Kapag ang mga mangmang, walang kaalaman, mga taong walang silbi, makipag-usap, ito ay manginginsulto sa kanila tunay. Ito ay manginginsulto. Sabihin, manlait. Ang gagawin ay tutugon siya. Sabihin, sasagot lamang siya ng maayos na pagsagot. So, kung ang mangmang ay respetuhin ng pagsagot sa kanya, ano sa tingin mo kung isang taong nagdadala ng Quran? Ano sa tingin mo ang taong nagdadala ng hadith? Ano sa tingin mo ang tao na nagpalalim ng kaalaman sa Islam? Mas sigit lalong respeto mga kapatid sa pananampalataya. So yan. So pang-apat, pagsasagawa ng natutunan. Al-amalu bil-ilm. Pag ang tao na kapag di siya nagsasabuhay sa kanyang kaalaman, ito binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito na yun al-adab ma'al-ilm. Hindi yung adabu talib il-ilm. Bagkus ang kaalaman, ang adab kasamang kaalaman. So ito yun. Sa pagkukwento ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya dito, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u rajul yawmal qiyamati fayulqa finnar. Patandaliku iqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himar fi ar-riha. Qila ya Rasulullah, alaysa kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar? Kala kana ya'muru bil ma'ruf wa la ya'tihi. Yan. So malapit itong kaulagan ng Imam Bukhari o Muslim. Darating ang isang lalaki na ihilain. Pagdating sa kabilang buhay, siya ay itatapon sa apoy ng impyerno.
at siya ay tatalihan ng kanyang bituka. Kukunin ang kanyang bituka, kukunin ito tapos itatali sa kanya. Sa ibang mga ulama na magbibigay kahulugan dito, ay yung bituka niya ay itatali sa isang kahoy at para siyang umiikot doon na yaduro kama yaduro himar. Umiikot siya doon sa natatalian sa kanya, parang umikit daw na donkey, himar, asno. Firreha kung saan siya naitali doon. Nagtanong ang mga sahaba, Ya Rasulullah, hindi ba yan ay nagtuturo ng mabuti at nagbabawal ng masama? Sabi ng propeta, oo, yan ay ustad, sheikh yan. Pero ang taong yan ay kapag siya ay nagtuturo ng mabuti, di mo makita sa kanya. At pag siya nagbabawal ng masama, doon mo makita. So yan, yan ang kalimutan mga kapatid sa pananampalataya. So dito pa, pakikinig, panglima, pakikinig at hindi ang pagsasayang sa oras. Special al-insat wa adamu talahi. Yan. Ang mag-aral habang nakikinig, hindi ang pakikipag-usap habang nakikinig. So habang nagsasalita ang isang sheikh, isang ustad, dapat marunong tayong umintindi kung ano ang kanyang mga pagkakamali, kung ano man ang kanyang nakitang mga pahayag, nakita doon na pahayag, huwag niya itong binabara na agad-agar na kusan parang pag walang respeto, dapat magbigay ng halaga sapagkat yun ang naging dahilan ng kanyang pagkuha ng kaalaman. So, sunod, paghingi ng tulong sa Allah. So, ikaw ay nakakuha ng kaalaman, magdua ka sa Allah, Ya Allah, patnubayan mo ako, tulungan mo ako sa kaalamang aking nakuha. Na bakang kaalaman na ito ay maaring dadali ng aking sarili sa kasamaan. Ya Allah, tulungan mo ako nang sa ganun may sabuhay ko ang aking reliyon. Yan naman ang dua, di ba, pagkatapos ng yung hinakahamidu majid, may dua dyan. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tulungan mo ako para maalala kita. At tulungan mo ako para ayusin ko ang ibadah, pagsamba ko sa iyo. At tulungan mo ako para ako ay magpasalamat sa iyo. So yan naman talaga ang kailangan. So ito po ulitin ko, ang pag-aaral ng kaalaman, hindi lang po inuuna yung kaalaman. Bagkus inuuna ang pinakamahalaga. Ano yan? Adab, buna, kumbaw, kumuha na kaalaman sapagkat ito ay napakadelikado sa isang tao. At mahalata mo sa isang tao na wala siyang adab kapag nakakuha siya ng kaalaman. At kitang-kita mo yung tao na kapag may adab, kapag siya nagtuturo, adatang halata mo, mashallah, may adab ang taong to. Inuna yung adab bago ang kaalaman. Sa mga ulama na salaf, sabi niya, umirna an nata'allam al-adab kabala an nata'allam al-ilm. Inutusan kami ng aming mga guro na mag-aral muna ng asal bago ang kaalaman. So yan ang sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Si Anas Khurzum, sabi niya, ta'allam al-ilm kabala an tata'allamu, ay ta'allam al-adab kabala an tata'allam al-ilm. Mag-aral kayo ng adab bago kayo mag-aral ng kaalaman. So yan. So inshallah, naman natin makadara, lecture sa oras na ito. Inshallah, at kung may mga mahalagang katanungan, inshallah, pwede natin sagutin, abot natin makakaya. At kung di natin ito nalalaman, ay ito isinasandal at ipinagkaubaya at ito ay ibinabalik sa dakilang tagapaglikha. Yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindatun Kantulin. At tayo binigyan na ng pahintulot na dumako na sa Q&A session. At sa nais po magtanong dyan sa may Facebook Live at pakilagay na lang po sa may comment section ng inyong mga katanungan. At dito naman po sa may Google Meet at pinapaalalanan ko po ang mga kababaihan kung kayo po ay nais magtanong ay pakiiwan na lang po sa may chat box. At sa mga kalalakihan naman po ay maaari po kayong magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Amin Pindatun Kandulit. At kami po ay maghihintay sa inyong mga katanungan, inshallah.
Na chine-check ko lang yung sa my Facebook is sa dalawang pages wala naman. At dito rin is wala. So inshallah is naunawaan naman ang lecture ni Sheikh Amin Pendaton Katulid inshallah. So na chine-check ko lang yung sa my Facebook sa dalawang na okay na po. So hanggang dito na lang tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Jazakallahu khairan ya Sheikh Amin Pindatun Kandulit sa iyong kaalaman na naibahagi sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. At maraming maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng unang lecture natin ngayong gabi, ay nais po namin na hilingin sa inyo ya Sheikh na pangunahan po kami sa Kafaratul Majlis. So, alhamdulillah, inshallah, dito lang. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.